Anthony Davis sa Golden State Warriors? Well, heto po ang pwedeng ibigay ng Golden State Warriors para kay AD. Pwede po nilang ibigay itong si Kuminga, Al Horford at Podziemski sa Dallas Mavericks at bilang kapalit, isang center defensive ang kanilang matatanggap. Malaking sugal itong si Anthony Davis sapagkat marami na siyang dinaramdam sa kanyang katawan at yung kanyang mata na nagre-required na sa kanya na sumuot ng goggle panghabang buhay sa tuwing siya'y naglalaro. Ngayon, ang malaking value lang dito na ipapadala ng Golden State Warriors ay itong si Kuminga. Mataas ngayon ang kanyang value. Malaki kasi ang kanyang numerong ibinibigay sa kanyang performance. Si Al Horford, hindi naman to masyadong ginagamit ng Golden State Warriors sa season na ito, pero alam natin na ang kanyang tunay na aksyon ay sa playoff. Pero so far all goods naman siya para ipadala para kahit papano mayroong kapalitan sa center position itong si Davis doon sa Dallas. At si Podziemski, batang player. So wala pong draft picks dito mga idol, kaya so far all goods dito. Ang matatanggap ng Golden State ay sina Anthony Davis at ang 2027 future round picks. Mahina si Anthony Davis kung siya'y injured, pero kung healthy naman, halimaw siya. Ikaw bilang isang fan ng Golden State Warriors, payag ka ba sa trade na to? I-comment lang. Samantala mga idol, heto naman ang panibagong All-Star Game format sa 2026. Bali, magkakaroon po tayo ng 3 kupunan para sa All-Star Game, 2 US team at isang 1 World team. 4 po ang kanilang lalaruin, 4 na laban na mayroong tig-12 minuto bawat laban at meron pong round robin. Ibig sabihin nun, yung isang kupunan ay kanilang kakalabanin yung 2. So pagkatapos sa isa, yung isa naman at ganoon din mismo sa ibang kupunan. At sa championship naman, yung 2 top na mga kupunan ang maglalaban para sa Game 4 na. Medyo komplikado lang pero yan po ang panibagong format sa ngayon at atin po yang makikita sa mismong laban na sa All-Star Game. Ikaw, ano ang gusto mo? Itong mga mayroong patwist-twist na mga laban sa All-Star Game o yung traditional na West and Eastern Conference? Ang goal kasi ng NBA dito ay magbigay ng excitement sa mga fans nila sapagkat ngayon hindi naman talaga may tatanggi na bumababa ang viewership ng NBA sa kanilang All-Star Weekend. Especially yung kanilang All-Star Game ay nilalangaw. Marami kasi yung nagsasabi na parang hindi na nagdedepensa yung mga manlalaro kasi yung sa kanila ay paastigan na lang ng galawan. Para bang more on exhibition game na lang to, kaya parang walang ganang magdepensa. Kaya sa bagong twist na ito mga idol ay layunin po ng liga na makita na mag-effort ang mga players na depensahan ang kanilang kalaban.